Malinis, payapa at ligtas na kapaligiran o komunidad ang nais ng bawat isa. Subalit sa kabila ng hangaring ito, ay may mga pangyayari pa ring hindi inaasahan. Kabilang na dito ang kalamidad, bagyo, pagtaas ng tubig o tsunami, landslide at marami pang iba. Kaya naman inihahandog sa inyo ng Philippines-Australia Community Assistance Program o PACAP, DISOP Philippines at Sentro Hapagpauswag Hapanginabuhi Incorporated o SPPI ang isang video documentary na naglalayon na makapagbigay ng impormasyon at proseso sa tamang paghahanda sa panahon ng bagyo. Layunin din nito na turuan ng komunidad sa tamang pagpaplano o contingency plan at ang sistema o proseso ng komunikasyon. Nabuo rin ang video docu na ito sa pakikipagtulungan o kooperasyon ng residente ng Barangay Hubang dito sa isla ng Kapul, probinsya ng Northern Samar. Tampok sa video documentary na ito ang drill simulation na kung saan ipapakita ang proseso at tamang paghahanda na dapat gawin ng bawat isa bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Ang batingting o tunog ng bell ay hudyat ng pagsisimula ng drill simulation na ito. Ang Communication Committee ay ihahatid ang impormasyon mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRMC kung saan may parating na bagyo. Pagkatanggap naman ng BDRMC Chair at Kapitan ng Barangay sa mensahe, ay agad siyang magpapatawag ng pagpupulong upang maghanda. Nahalap na long agpatawag takang kay niya manaka impormasyon nga niya kita kabagyo. Kinahanglan ag andam kita. Ay ba ima pwede kinahanglan takam. Ako wiray si early warning agpaano na akong tawag si mga early warning agpabagting na ako dayon ngan nagpapaprepara dayon mga Kami si communication. Kinahanglan agbuan kami sa impormasyon na eksakto, ngan sigurado, ikang MDRR. Ako ay relief committee. Ag sigurado ko nga pakabuanan may idimuan mga aaari si Bakwis. Okay, committee ko, pirmi may abrido, alito para sisigurad na si Kang. Agsigurado ko may ikomitiba ko, pati mga members ko, nga kinahanglan mga yaag alerto. Ay kung niya may mga inkaso mga hirimon niya may mga bulong, niya center nagpaana. Transportation committee, alerto melat kami, kunan niya kinahanglanon nag-angkot, nga niya melat nakaabang dati masarapyan kami. Para si committee, si seguridad, at sigurado kami, ibalang handangan na ang ligtas, ngan safe mga iya, labihan na gayod yung mga pamilya na mga iya. Si pag-rescue may agbaragawan kami na yung mga members kami nga ready kami para kasigurado kami si pagbulig si mga Ako kami sa problema kay danawin niya ako after the na. Padala na kang si designated mga area tapos kinahanglan sa ano ta ka zero casualty kita. O sige. Ang Early Warning Committee ay magbibigay ng signal ng batingting o hudyat ng pagbibigay babala na ang lahat ay maghanda na sa paparating na bagyo. Isang beses na batingting ay hudyat na ang lahat ay maging alerto na. Katumbas nito ang yellow flag na ibig sabihin ay pagiging alerto o alert. Dalawang beses na batingting ay pagbibigay hudyat na ang lahat ay maging handa na. Green flag ang iwawagayway na ang ibig sabihin ay pagiging ready. Gayun din, maaari ng ilikas
ang mga priority residents tulad ng senior citizen, buntis, mga bata at may mga kapansanan. Samantala, 3 beses na batingting naman ay hudyat na ang lahat ay dapat nang magsilikas. Iwawagayway ang red flag ng ibig sabihin ay evacuate. Ang color coding sa video nito ay ginamit lamang upang pagbibigay hudyat, lalong-lalo na sa may mga kapansanan. Hindi ito mula sa national o local offices. Sa panahon ng evacuation ay may mga kaganapang dapat tugunan ng komitiba. Ilan sa mga senaryong ipinapakita sa video ay babaeng nanganganak, pilay o may kapansanan, at batang nawawala na hinahanap ang kanyang magulang. Ang ganitong mga pangyayari ay inaasahan na sa aktwal o totoong kaganapan. Kaya dapat lamang natugunan ng Committees on Medical at Rescue ang mga pangangailangan ito upang maiwasan ang sakuna, aksidente, at upang magkaroon ng zero casualty ang barangay. Pagkatapos ng red flag signal ay magsisipuntahan na ang lahat ng mga residente dito sa evacuation sites at sisiguraduhin naman ng evacuation committee na ang lahat ng mga residente ay nakapwesto na sa kanilang mga kanya-kanyang designated post. I-check rin ng evacuation committee kung lahat ng mga residente ay narito na para sa kanilang seguridad at kaligtasan. Ang school classroom na ito ay isa sa mga evacuation site kung saan dito sa evacuation center na ito ay sinisiguro na ang lahat ng mga evacuees ay ligtas at naayon sa dami ng mga pamilyang magsisilikas. Samantala, pagkatapos ng bagyo, ang security committee naman ay sisiguraduhin na walang natumbang poste o puno sa mga daanan at kabahayan para may siguro at matingnan na ang lahat ay ligtas. Pagkatapos ng bagyo, para sa tiyak na kaligtasan ng bawat isa, hintayin ang hudyat o anunsyo na maaari nang magsibalikan ang bawat isa sa kani-kanilang mga tahanan. Ang mga pangyayari sa drill simulation na ito ay totoong kaganapan, realidad ng buhay. Kaya naman, naway ang video documentary na ito na handog sa inyo ng Philippines-Australia Community Assistance Program o PACAP, This of Philippines at SPPI ay nakapulutan ng aral upang tayo ay maging handa at ligtas. Kaya naman mula dito sa Barangay Hubang, Isla ng Kapul, Probinsya ng Northern Samar, paalaala, ngayon ang tamang panahon upang maging handa. Ang kalamidad ay nakapagbibigay o nakapagdudulot man ng masalimuot na karanasan, ngunit ito ay napaghahandaan. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento. So, Kapitan, nakatulong po ba ang drill simulation na ito sa ating... Maraming salamat talaga. Malaking tulong ang pag-ano ng DSOP tsaka PACAP. And to the implementer SPPI. So, malaking
tulong sa amin, para sa amin. About the drill, so nakuan an amo, organize an amo drill pero lack of facilities, but lack of facilities. No, ano po yung mga kulang nating pasilidad o resources na dapat matugunan para maging kumpleto at alerto po tayo pagdating ng bagyo? Marami po kaming dapat na mga kagamitan, kagaya ng yung batingting namin, dapat na may kami dapat may megaphone. Yan ang namin na mayroon kaming megaphone. Tapos ang iba pang mga facilities pareha sa radyo. Basta maraming kagamitan. Lack talaga kami sa Pero Kap, sa kabila po nung kakulangan natin ng mga pasilidad, nagawa pa rin po natin na magplano, yung contingency planning, para po yung ating mga evacuees, matulungan po natin, di ba? Oo. Planado talaga ang namin. Kagaya nito. Alam ng mga constituents namin kung saan sila pupunta, kung saang evacuation. So, just in case, Kapitan, na may bagyong parating, masabi po ba natin ang Barangay Hubang ay handa na po at alerto para salubungin itong bagyo? Opo, handang-handa po. Ano po yung mga natutunan nyo sa paghahanda? Pag matutunan namin sa pag dumating yung bagyo, bago dumating yung bagyo, muna ang mga tao. Kami muna ng mga committee kami dito, namin muna yung mga tao. Inarin sa inyo, inaalala namin sa kanila na mayroon tayong darating na bagyo, magsihanda tayo para maiwasan natin yung mga ibang mga sakuna o magdarating naman ng Tay, ano po yung masabi nyo sa PACAP, sa DSOP at SPPI na natulungan po tayo sa paghahanda kung may parating na bagyo? Napapasalamat kami sa sa amin dito, tulong sa PACAP at sa DSOP, lalo na yung SPPI. Kung walang SPPI dito dumating sa amin, hindi kami dito na mayroon pala ganito dito sa aming barangay. Tapos ang ko lang tulong sa mga funding namin, malaki talaga ang sa amin. Pasasalamat namin dito sa aming barangay na mayroong nagtulong sa amin na NGO, tapos ng mga funding. Ano po yung ginawa natin, yung mga experience natin kanina sa drill? Well, sa nakikita ko kanina sa drill, parang totoong nangyari. So, parang totoong may bagyo, ganon. Natulungan po ba tayo ng programang ito para maging handa? Yes, malaking tulong ng SPPI para makapaghanda ang mga residente sa Hubang. Ano po yung mga natutunan natin sa paghahanda po, preparasyon, sa in case may dumating na bagyo? So sir, ano po yung masasabi nating mensahe sa PACAP, sa DSOP at SPPI? Maraming salamat dahil sa inyo, maraming natutunan ang mga taga-Hubang, hindi lang mga taga-Hubang kundi lahat ng mga tao dito sa Kapit. Sa drill ngayon, malaking tulong po ito sa amin na naiuugnay po namin sa totoong buhay, sa pamilya, lalong-lalong na po sa aming komunidad. Para po sa PACAP, unang-una po, nagpapasalamat po kami sa suportang binibigay po ninyo sa aming barangay. Kami po ay tinulungan ninyo ng malaki para mabigyan po ng pagkakataon na maipahayag at maranasan namin ang ganito para mapaghandaan ang mga kalamidad. Sa DSOP naman po, ganun din po, lubos po ang aming pasasalamat sa binigay po ninyong mga suporta, mga activities na napaparating sa aming barangay kahit po malayo sa Kabiasnan. At saka sa SPPI, mula po nung una hanggang ngayon, hindi po sila humihiwalay sa aming barangay. Marami pong salamat. Okay. So, sa drill na ito, first time mo ba na makasali sa drill? Ano yung mga experiences mo? Pwede mo bang ikwento? As a youth mom, mga experience ko, kasi this is the first time na mag-intra ko dide. Then, dako gud ini nabulig sa amon kay para get ready ba ya pag sa mga typhoon, mga disaster na maabot sa amon. So aside sa pagiging ready, alerto, ano pa yung mga impormasyon na natutunan ng mga youth sa programang ito? Mga activities ba ya? Mga sagad.
So ano yung mensahe mo sa PACAP, DSOP at SPPI na nabigyan kayo ng ganitong privilege or oportunidad? Salamat po dito sa aming baryo kay this is the first time siguro na magkasugad sini na magka-drill. But thank you so much. Thank you. Ako'y isang senior citizen na ngayon. Ngayon lang ako nakaranas na nagkaroon ng ganitong drill para sa kaligtasan ng mga tao. Maraming tulong ito para sa amin. Lalong-lalo na ako na nag-iisa na sa buhay. Kailangan ko ang tulong para makaiwas sa mga sakunang tulad ng bagyo. Maraming salamat sa mga nag-organize nito, lalong-lalo sa Australian Aid sa pamamagitan ng SPPI, DSOP. Kung wala sila, hindi siguro kami dito nagkaroon ng ganitong drill. Sa tulong din ng mga taga-SPPI na mababait at dahil sa kanila, naranasan namin kung paano iiwas sa ganitong mga sakuna. Yun lang. Maraming salamat po.